Nako, eto mga kabayan, Lacson hinarang ang investigasyon. Ayan, nagtatanong po mga kabayan at Senator Aimee, delikado. Nako, yan po ang ating aalamin mga karibin natin sa video ito. Pero bago po natin yan simulan mga kabayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga karibin natin. Maraming salamat po at eto nga, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Nako, kahapon po meron tayong isinare na balita patungkol po dito kay Lacson, ay kay Stella Kimbo, di ba? Former Representative Stella Kimbo, na-deliveran din ng maleta. Pero nag-react po itong si Stella Kimbo sa SOCMED. SOCMED page sa gitna ng maleta controversy. Ayan, ano po ang kanyang sinabi, no? Ito po, mga kababayan. Napansin, yung mata lang ang napansin ng ating mga kababayan. Napansin ng eagle-eyed netizen ang tila biglaang deactivation ng Facebook page ni dating Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Bakit po ganun ang reaksyon ni Stella Kimbo dito po sa kontrobersya ng maleta? Okay? Bakit niya kailangang i-deactivate? Bakit niya kailangang i-deactivate po ang kanyang page mga kababayan? Mayroon po bang tinatago si Stella Kimbo? Meron po bang ebidensya na posible nating makita doon sa page na yon? Mga kababayan, nagtatanong lang po kasi, di ba? Kung wala ka namang kasalanan at hindi ka guilty, bakit kailangan mong i-deactivate ang inyong social media account? Parehas po tayo ng iniisip mga kababayan. Malamang sa malamang si Stella Kimbo, no, ay totoo pong nadeliveran ng maletang pera. Gaya nga po ng nasa picture, nandun pa yung mountain bike niya, di ba? Ngayon, mga karibin natin, ano po ang masasabi nyo? Isa po si Stella Kimbo sa mga pinakamaingay. Pinakamaingay pagdating po kay Vice President Sara Duterte. Ito kaya ay kabayaran ng kanyang pag-iingay? Ito kaya ay kabayaran sa kanilang pag-impeach na hindi natuloy? Kay Vice President Sara Duterte, ang kakapal ng mukha nyo. Pera ng taong bayan, di ba? Pera ng taong bayan ang ginagamit ninyo, para lokohin din ang taong bayan. Okay? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. Okay. Joe Santa Maria, sabi po, flight is a sign of guilt. Ayan. Guilty ka ma'am, sabi po ni Filipino. Teacher Stella Kimbo. Kasi ang dahil ni speaker din, dahil kay speaker, maraming ganito, di ba? Guilty yarn, sabi po ni Sheila. Sabi naman po dito, we need Floshi, Representative Kimbo, just abandon us. Kimbo left the group. Para di na makita yung mga pictures na pwedeng i-add as evidence, lalo na yung bike. Yan nga iniisip ko kanina mga kababayan. Di magtatagal, aamin din yan at magtuturo na. Guilty moves, ayan. Guilty nga ba si Teacher Stella Kimbo? No? Guilty nga po ba itong si ex-representative Stella Kimbo? Nako, just comment down below mga kababayan. Ito, pasadahan din po natin itong balita. No? Ito talaga, nanggigigil ako dito sa sinasabi ni si Claire Castro dito no? Sabi po kasi, ang sabi ng Pangulo, sabi po ni Jose Clark Castro, ang sabi ng Pangulo, walang dugong dadanak. Hindi po niya ginugusto ang extrajudicial killings. Ang pagsugpo sa illegal na droga ay may tamang pamamaraan. Anong pamamaraan po ang inyong ginagawa ngayon? No? Did the President comment, no? Nagkomento ba ang Presidente patungkol doon sa batang
ginahasa ng kanyang ama, mga kaubayan, na naka-adiktus? Hindi nagkomento. Nagkomento ba ang presidente patungkol po doon sa ama na adiktos na hinostage po ang kanyang anak sa loob mismo ng kanilang bahay? Hindi rin nagkomento. Diba? Dahil wala kayong malasakit. Yan ang totoo. Yan ay opinion ko, based on my opinion and based on sa nangyayari. Kasi kung mayroon po kayong malasakit, nagkomento po ang presidente patungkol po sa nangyari niyan. Diba? Nagalit dapat ang presidente dyan eh. Kung si former President Duterte yan, nako, inayo. May pagkalalagyan yung mga inayupak na mga adiktos na yan na nang aabuso ng kabataan, mga kababayan. Wala ngang dugong dadanak coming from the mga adiktos. Dugo naman ng mga inosenteng bata ang dumadanak, Castro, kung alam mo lang, no? Hindi mo kasi alam, no? Kasi wala kang alam, Castro. Biruin mo, yung tukhang pala is killing, mga kababayan, ayon po kay Castro. Saang lupalop mo nakuha yan? Saang lupalop ng mundo ka nakakuha ng ganyang kahulugan ng tukhang? Ang kahulugan po ng tukhang, tuk-tuk hangyo, mga kababayan. Ibig sabihin, katok at pakikiusapan. Okay, Castro, ngayon alam mo na. Ay nako, magpalit na kayo ng Yusek. Masyadong hindi credible eh. Mag-vlog na lang si Castro tapos tirahin niya yung mga vlogger sa tumitira sa kanya. Mas maganda pang pakinggan. Diba? Kasi vlogger siya eh. Not unlike kung nandyan po siya sa Malacanang tapos titirahin niya yung mga vlogger. No? Hindi po kaaya-ayang tingnan. No? Nanggigigil lang ako dito, mga kababayan, no? Anyway, ito po ang sabi po ng ating mga kababayan. Probinsyanang vlogger defense. Where's your evidence? Prosecutor, it's confidential. Putik na. Pwede pala ganyan. Pag ang prosecution confidential pero nag-defense, they need to see all. Piste, loko ba to? Naglulukuhan lang yan sa ICC. Nako po. Because if he himself using and this was confirmed by his own sibling, what further evidence is needed to justify such actions? Okay. Yes, manifesting more drugs. If you cannot, no? Sabi dito, if you cannot beat them, join them. Ayun na. Mas okay ngayon ang drug war. Talagang walang napapatay. Huling droga pero ala are. Kusang nalutang sa tubig at kusang nagpapahuli sa mga airport at yung driver ng van na nahulihan ng droga dahil mabait ngayon. Ala lang, swerte lang driver. Okay, yun yung sa yung natatandaan ko pa yung driver na yan, no? Napag-usapan din po natin yan dito. Saan na kaya ngayon yun, no? Yung nahulihan ng tuni-tuniladang illegal drugs, tapos all of a sudden nawala, mga kababayan. Saan kaya napunta yun, no? Grabe. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito, mga karibin natin? Just comment down below at eto, pakinggan po natin to, mga kababayan. Eto na po. Yung video, mga karibin natin. Lacson, hinarang ang investigasyon. Ano pang aasahan natin kay Lacson? Nagkamali ng sinabi. Pangatlo, Aimee, walang security, ipapapatay na. Di umano. Pa natin, hindi ba kayo nagtataka kung bakit si Aimee Marcos walang presidential security? Diba? Pamilya siya ng presidente. Dapat nasa batas po yan na dapat may security si Aimee. Diba? Hindi natin alam, may mga bali-balita na talagang baka gusto itong ipapatay. Ako hindi naman naniniwala sa mga ganong bali-balita, no? Pero magtataka kayo, bakit walang security si Aimee? Ayaw ba ni Bongbong Marcos? O ayaw mismo ni Aimee? Ano kaya ang dahilan? Eto, tingnan po natin. You are tasked to secure the first family, hindi ba? Yes po, Your Honor. Define first family.
immediate family, even extended family, like, no, not other families, but Ito, tanong ni Lacson. Di ba obligasyon nyo protektahan, bigyan ng security yung family? Kaya pinapadefine niya, ano ba yung family? Ano ba yung first family? Di ba? which brings me to my next question. Are you also securing the president's siblings? Yes po, Your Honor. So, meron kayo naka-assign kay Miss Irene. Ayan, tawa na ha. Tingnan muna natin. Ito, as I observe, at siguro ganito rin po ang inyong opinion. Gusto nyong makita ang pulso ni Bongbong Marcos? Tingnan po ninyo ang galaw ni Lacson. Si Claire kasi, obviously, talagang ipagtatanggol niyan si Marcos dahil spokesperson siya. Pero si Lacson, ito naman ay public knowledge. Alam to Luzon, Visayas, Mindanao. Na ito ay pinagtatanggol or nag-aarting abogado nung magpinsan, si Bongbong Marcos at si Tambaluslos. So kung gusto nating malaman kung ano ang gusto ni Bongbong Marcos, obserbahan natin to si Ping Lacson. Marami kang malalaman about sa direksyon ni Bongbong Marcos by observing Ping Lacson. Pakinggan po natin yung direksyon ng kanyang tanong. Yes po, Your Honor. May naka-assign din kayo kay Senator Amy. Yon, tinanong niya yung kapatid na isa, may naka-assign kayo? Yes, Your Honor. Ngayon ang tanong kay Amy, may naka-assign kayo? Your Honor, Next question is explain why. Or why not? Oh, bakit binubuksan ni Lacson etong patungkol sa security kay Amy? Alam naman natin, hindi rin naman magkasundo ito si Amy at saka si Lacson. Marami na itong barahan, parinigang ng naganap. Ngayon, but suddenly, gusto niyang buksan, bakit walang security si Amy? Bigla pong naging concern, kung baga, no? Itong si Senator Ping Lacson biglang naging concern sa security ni Senator Amy Marcos. Diba? Medyo nakakapagtaka. Your Honor, I can say this out in the open. When I arrived po, third month ko na ngayon, ma'am, tinanong ko po kung You are Mayroon- the chairman, not yes, Senator Amy. yes po. Yes po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, when I arrived 3 months ago, last week of November, I diagnosed the command and I studied the security plans and the close-in protection system of the PSC. And when I checked all the personnel assigned, nakita ko po that there was no personnel assigned to our So, So ito, tanong. Ano sa tingin ninyo? Bakit walang security, presidential security si Amy? At bakit, pangalawang tanong, bakit binubuksan ni Lacson? what do you intend to do about it? Now that you're the head of the PSG. Your Honor, Ano? it is mandated for us to protect the siblings, and I will talk to the good senator. Yon. Responsibilidad nila na proteksyonan lahat ng kapatid ng presidente. For the preparation of his security. It's a basic function, basic tasking, basic duty of the PSG to secure the siblings. It is set up to the presidential sister, in this case, Senator Marcos, if she needs security or not. Oh, so sabi ni Lacson, ni Pinky, responsibilidad nyo yan. Obligasyon niya yan sa mga kapatid. Whether gusto ni Amy ng security or ayaw, kailangan kayong mag-provide. Something's fishy. Naiisip niyo ba yung naiisip ko? Bakit i-insist ni Lacson? Hindi naman po pwedeng ayaw ni Marcos o ni Bongbong Marcos na i-insist yan. Alam naman natin ang karakas nitong si Pinky Lacson. Di ba? Because if something happens to her, it's your responsibility. Di ba? Yes po, Your Honor. So how do you intend to go about it now? I will prepare security teams for honor for our good senator. So even if she refuses, you will assign a contingent to secure her.
Yeah, so talagang doon kikita nyo kung saan napapunta yung direction ni Lacson? Ha? Yung direction ni Lacson papunta. So kahit ayaw niya, bibigyan nyo siya. Di ba? Bibigyan nyo siya ng security. Oy, medyo kakaiba yun ah. Kasi ito naiisip ko rito. Posible rin ah. Baka ayaw din ni Jaime mismo. Naalala nyo si BP Sara that time? Ayaw niya ng security galing kay Bongbong. Gusto niya yung sarili niyang security. Kasi baka mamaya, hindi ko pinagbibintangan itong mga security na to ha. Pero baka mamaya bantay sa lakay. Siyempre, ang loyalty nito, ang nag-assign, galing yan kay Bongbong eh. Baka may gustong lakad si Jaime na ayaw niyang malaman nung kapatid. At baka naman si Bongbong Marcos may gustong lakad si Jaime na gusto niya ring malaman. Baka mamaya pupunta ng Davao, baka mamaya pupunta kay Sara, baka mamaya pupunta kay Baste, baka mamaya pupunta kay Defensor, baka mamaya pupunta kay Marcoleta. Kasi nakakapagtaka yung galaw. Kita. Alam nyo, sa mga matagal nang nasa politika, dito pa lang, o kahit bago ka, the way Lacson handled the Blue Ribbon, alam mo agad kung saan ang direksyon niya, di ba? O, ito kikita nyo, di ba? Something's fishy. That's the mandate, Your Honor. Tama yung sagot mo. Thank you. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion? Ano pong inyong masasabi? Ano pong iniisip ninyo? Patungkol po dito sa biglaang pagiging concern ni Senator Ping Lacson sa security, no, ni Senator Jaime Marcos. Ayan mga kababayan, just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like at i-share po ang video nito mga kababayan. Maraming salamat po. Malaking tulong po yan mga kababayan.